Mura-mura na ba? Nagbawas ba sila o wala? Magkano yan? Magkano yan muna? Kasi nung isang araw bumili ako sa mga community bakery ha, pag kayo po'y dumadaan. Yun yung Iba-iba yung mga ano. promo nila doon. May promo din sila may mga talaga. ganun. Oo. May 5.20 yung pandikoko. Yung size maliit ha. 5 piraso, 20 pesos. Ganun din sa mga ensaymada. Maliit ha, na ensaymada, 5.20. Oo. Kaya nga ito yung ano kasi, so maliit ang puhunan, maliit din ang kita kasi ang nakakatuwa sa mga community bakery weng, yun yung kakilala mo na, parang kamag-anak mo na kung ituring. Kasi pagising mo sa umaga, pipila ka na doon sa kanilang bakery, hindi ba? Tsaka po magkakakilala kayo kasi magkakapit bahay kayo. Pero may mga tindera, lalo na pag tanghali na, minsan iba ng mukha eh. Bakit? Nawawala yung smile. Kasi nga ba nung pila ng kanyang panaderia? Kakataon, may mga hinahanap po kayo na wala doon. Meron ho ba pandesal ngayon, mainit? Tanghali na. Wala. Alas 10 na, naghanap ka pa ng mainit. Puntahan na natin si Sir Chito Chavez. Siya po ang presidente ng panadero. Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Meron tayong grupo na ganyan. Galing, at no? ang ating suki ho dyan, walang iba sa Sir Chito Chavez. Sir Chito, good morning. Magandang araw ho ng Sabado. Double Wings, Double B po. Good morning po, Double Weng. Magandang umaga po. Salamat po sa maagang pagising, Sir Chito. Pero mangungumusta muna kami. Kayo ba Pasko sa mga na community bakery ay nagtaas na rin po o magtataas ng presyo ng inyong mga tinapay? Lalo na ng pandesal at saka yung tasty kung tawagin natin. Oo. So para wala naman pong paggalaw pa o pagtaas sa presyo ng tinapay sa ngayon, although yung ibang presyo ng ingredient ay gumagalaw when it comes to community baker, yung pong presyo ng cocoa, medyo malaki po ang tinaas, almost 49%. At ang presyo po ng itlog ay patuloy pang gumagalaw. Pataas. Pero yes, sir. Pero ito pong malalaking bakery na gumagawa nitong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, parang nadinig ko na humihirit na dagdagan ang presyo ng kanilang produkto, although it is a corporate social responsibility, dahil medyo matagal na pong naiwan ang dalawang produktong ito itong Pinoy Tasty at ang Pinoy Pandesal, na kung ikukumpara natin sa mga branded products ng panaderia, ay talaga po namang mababa ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kahit pa po sa presyohan when it comes to community bakery. Paano po yun, Sir Chito, kung ang inyong materyales sa paggawa ng tinapay sa inyong mga community bakery ay nagtataas na? Kakayanin pa po bang saluhin ninyong mga may-ari ng panaderya na wag muna magtaas or eventually gagalaw na rin po ang presyo ninyo? Iyan po ang ating binabantayan ngayon, ang costing ng ating mga produktong tinapay. Dahil the moment na yung raw mat ay gumalaw dahil bare seasonan, di po ito maiiwasan, supply and demand. Pangalawa po, yung operating expense ng bakery ngayon ay patuloy na tumataas o gumagalaw, maging ito'y maliit o malaking bakery. Kaya po, bantayan natin sa mga susunod na linggo kung ano ang magiging epekto sa presyohan ng ating mga produktong raw materials na katulad ng asukal, katulad ng yeast, yung mga imported items po ang ating binabantayan ngayon. Yung harina, yun na yung yeast, no? Flour. Yung harina po, binabantayan din natin ang presyo, lalo na itong asukal at saka itong ating mga yeast nga. Sabi ko nga po kanina, ang laki ng itinaas ng cocoa na ginagamit sa ating mga cakes and pastries. 49% almost. Ano pong dahilan mo, Sir Chito? Bakit ganun kalaki? Halos mag-50% na. Ay ito po yung imported materials, itong cocoa ito na pinagbubula sa ibang bansa. At saka po talagang medyo parang may shortage ng cocoa Ito yung gumagawa kayo ng mga tsokolate, ng mga cake. Yes, diba? Yes po. Itong ating mga chocolate cake, ito pong ating mga cupcakes na nilalagyan, mga muffins. Yan ho. Apektado po tayo dyan. Ano ba, Sir Chito, yung mga imported na materyales sa paggawa ng tinapay? Para maunawaan ng mga kapuso natin bakit nagtataas ito? Naku, halos lahat po imported mula harina. Ito pong ating powder milk, asukal, butter. May mga time po, ngayon po ay napakaraming ng imported na sugar. At kung ako po ang tatanungin, parang mas maganda yung imported na sugar kaysa sa local one. Dahil?
Mura? Maganda po eh. Yung pong ating texture ng ating pinong-pinong asukal na ginagamit natin sa ensaymada. Ako po very choosy sa paggamit ng asukal sa ensaymada. Nakikita ko po maganda yung imported sugar eh. Maganda yung pagkakagiling. Maganda po ang pagkaka-refine nito. Oo. At pag ako ang tinanong, sana mali ensaymada. ako. Oo. Tayo po sugar producing country. Bakit Yes. mas maganda yung imported sugar pag ginagamit ito sa ating Para mga bang tinapay? parang yung asukal nila ay parang confectionery sugar na dating yung pinong-pino, ganun po ba yun? Yes po. Ah. Yun po yung kinakailangan nating ilagay sa mga toppings ng ating tinapay. Nung ako'y mag-umpisang bakery, 40 years na po ako sa industry. Wow. Ang ganda ng Philippine sugar noon. Baka, Pero ngayon, Sir Chito, baka, di ba, may commitment tayo sa Amerika na ng volume ng mga dapat binibigay natin sa kanila, sinusupply nag-export natin tayo, doon. oo. Ay natitira ho dito, baka yung mga less quality. Pwede kayong ganun? dapat naman po ay unahin natin dahil sugar producing country tayo, dapat ipakita natin sa buong mundo at sa ating kapwa Pilipino ang ganda ng asukal na ating ginagamit sa ating bansa. Yan po kuminsan na nagiging hinaing ko at lagi ko nga sinasabi, kaya nalelesen ang quality ng aking mga ensaymada ay dahil dito sa mga asukal na aking ginagamit. Nung isang gabi, bumili ako ensaymada, 5.20. May mga ganun na palang promo. Gano'ng kalaki yun? Maliliit lang na ensaymada. Ano ba yan? Nagbabago ho ba ang mga community bakery para ho merong mas affordable na nabibili rin ng mga kababayan natin? Kailangan pong gawin yan ng mga panadero upang sa ganun magkaroon ng magandang sales po tayo. At saka may mga oras po, kahit po community bakery, marunong na ngayon ng marketing, may mga oras na kinakailangan. Kung matitira lang ang iyong tinapay, ibenta mo na ito ng yes. Yan ho ang ginagawa ng marami ngayon. Para hindi masayang ang ingredient, masambot man lang yung kanyang puhunan. Ay ginagawa po natin yan. So okay, ang nakikita niyo ho ba, Sir Chito, going to, yun na nabanggit ni partner Weng kanina, ang DTI medyo susubukan doon talaga na huwag magtaas, mag-hold muna yan. Pero sa inyo ho bang palagay, kaya ba huwag gawin yan ng ating mga community bakery na ngayon marami po sinusweldo? In fairness, kahit marami pa rin nagbubukasan ngayon ng mga bakery, maliliit, lalo na yung mga pinipilahan din, mga init na pandesal, puro pandesal lang sila binibenta, Sir Chito. Alam niyo po, lagi kami nagbabaka sakali, lalo na po yung mga taga-Cuenca. Kung tawagin po ang aming bayan, Home of the Bakers. Wow. Kami po yung nagbabaka sakali na kung maaari sana sa aming pag-uumpisa ay kami mag-survive din. Pero kahit papano, medyo mahirap nga lang po. Talaga pong mahirap ang bakery industry. Kinakailangan ang tutok ninyo. At ang may-ari dapat ay 24 oras na nakatingin sa kanyang hanap buhay. Totoo po kayo, may mga nagbubukas na mga maliliit na bakery. Yes. Yung po yung mga baka sakali program na baka sana sakali, po ay mag-survive. Dito nga lang sa amin, yung mga sikat na ho ngayon, yung mga kung saan kanto, may mga nagmumotor, nagtitinda ng mainit-init na pandesal. Diba? Tama po kayo. Yan estratehiya na lamang ho, no? Kahit papano. Hanggang kahit po pandesal, halos na uso na ngayon yung door-to-door eh. Door to yung door. pong mga nakabisikleta katulad nung dati na dinadala sa harapan ng inyong pintuan ng tahanan. Yung sumisigaw ng napay. Pwede. Meron pa naman. Pero mas marami yung nakakasabay mo sa daan. Na minsan tropa pa sila eh. Totoo yan. May motor, may sidecar, tapos meron malaking aparador ng hindi mga na lang pandesal. bike yun, Sir Chito. Motorsiklo na, di ba? May sariling LPG na yun. Naka-sidecar, correct. May sariling LPG, Sir Chito, di ba? Baka sa hirap po ng buhay, surviving. na may mga panaderong nagbabaka sakali na sila pwedeng kumita sa ganong paraan. Isang malinis at marangal na pamamaraan po para makagawa ng tinapay at padala sa bawat tahanan ng masang Pilipino. So yun lang, hanggat kakayanin, hindi kayo magtataas ng presyo. Pero ang kasiguruhan ba, hanggang matapos ang taon, kakayanin ninyo hindi magtaas ng presyo sa Sir Chito? Nako, hindi ko pwedeng ipangako yan. Dahil... At ngayon lang hong October ay tinitingnan natin kung ano yung mga tumataas na raw material sa
na sangkap ng tinapay. Mm-mm. At pag ito po ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na paggalaw sa mga sangkap, tayo po'y magkukwenta kung panggalawin naman din ang presyo ng Ayun. ating Mag- produkto. magkano benta ho ninyo ng pandesal ho ngayon? Sa ngayon po, nasa 4 na piso ang regular na bentahan ng pandesal. 350 hanggang 4 na piso po sa community bakery. Yan Oo. po ang takbuhan ngayon. Napakamura na po kung tutuusin natin. Kung itataas man ho yan, baka magkano abot man ng 450 ang regular? Wala po tayong Wala. idea sa ngayon. Mm. Pero sana po ay huwag tumaas ng malaki ang mga raw materials para na sa gano'n hindi apektado ang mga produkto. Oo. Ano ho bang maitulong ho ng pamahalaan para ho mapakinggan ang inyong hinaing? Yung mga raw mats natin maging accessible at affordable ho sa ating mga panadero. Dapat po'y maunawaan ng pamahalaan na ang mga panaderong maliliit ay kailangan ding mabuhay. Mm. At sa panahon na tumaas ang presyo ng raw materials, unawain po nila na hindi namin po ginustong itaas ang presyo ng tinapay. May mga dapat bang ibaba? Kasi sa bigas, binaba ang taripa eh. Taripa ng bigas ha. Dito sa mga ingrediente ng tinapay, tingin nyo dapat i-lower din ang taripa? Sana po ibigyan kami ng subsidy. Subsidy. Nung sa ganun naman ay yung mga maliliit na bakery ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay sa pagtitinapay dito sa ating bansa. Paano ho yung subsidy, Sir Chito? Paanong subsidy ibibigay sa inyo? Katulad po nitong ating harina, kung ito po ilalagyan ng sangkap ng agrikulturang Pilipino at isasubsidize ang mga agricultural products sa murang halaga sa pamamagitan ng ating Department of Agriculture, magkakaroon tayo ng isang bagong produktong malunggay pandesal, squash pandesal, ubi pandesal, and so on and so forth. Bigyan po ng subsidy ang bakery industry sa pamamagitan na makabili ng murang agricultural product para tayo makagawa ng bagong tinapay na may agricultural product. Ay medyo hindi hirap po kami dito sa aming mga agri-bread dahil mahal po yung agricultural product. Mahal po Ito bang yung nagawa malunggay? Mahal bang binili malunggay namin. at saka kalabasa, Sir Chito? Ito na yung Medyo mataas ang presyo po nito lalo na po pag ginamit ng bakery, nagkaroon ng demand dito sa tinatawag nating Nutriban. So mataas po ang presyo ito pong mga agricultural product na ito, ginagamit na sa Nutriban. Pero kapag nagsabay-sabay pong nagkaroon ng order ng Nutriban, tumataas po ito dahil nabebenta pong lahat itong mga agri-products na ito nagagamit sa tinapay. Dapat po ito tingnan ng Department of Agriculture, magkaroon ng balance dito. Upang nang sa ganun ay huwag tumaas ang presyo nito. Kung ako po ang tatanungin, dapat po yung mga agri-products lagyan ng subsidy ng pamahalaan natin. Mga magkano ibenta yan? sa amin ng mura. Mga Para magkano? Magkanong subsidy kaya yan, Sir Chito? Depende po sa mapapagkasunduan. Sana po tingnan ito ng Department of Agriculture at ng DTI together with the DOST and FNRI. Linawin natin, Sir Chito, yung subsidy na binabanggit po ninyo, hindi subsidy direkta sa mga community bakers, kundi subsidy via mura, pagmumurahin ng gobyerno ang presyo ng mga ginagamit ninyong agri-products. Tama po. Alright, Tama po kayo. Dahil minsan ako'y nakagawa ng Nutriban, nakakontrata ako sa mataas na presyo. Bigla po naman tumaas ang presyo ng kalabasa. Nalugi na ka. gagamitin. Nagkaroon po ako ng problema kaya hindi na ako umulit dito. Ito nakikita natin, Lalo na siguro sa ganung proyekto ng gobyerno, pwedeng tiyakin ng gobyerno na mura yung makukuha ninyong kalabasa or carrots o ano man ginagamit po ninyo sa inyong tinapay. Iyan po ang suliranin Manmuenye. Hindi po nagkakaroon ng ganitong uri ng pag-aaral para mapangalagaan ang industriya ng pagtitinapay at ang industriya ng agrikultura. Ang dami ngayong malunggay bread Yan yung uso-uso malunggay bread. Dami malunggay doon sa amin Pinanghihingi namin sa kapitbahay, Sir Chito. May ingrediente pala yan Hindi lang pala yan dinikdik na malunggay. Of course, oo. Sir Chito, thank you sa oras. Sa uulitin Maraming po. salamat po. Good luck Thank you po po. sa Good inyong morning. bakery. Sir Chito Chavez, siya ho ang nakausap natin na presidente ng Asosasyon ng mga Panaderong Pilipino. Para may Hilingan, walang pinopro